Hi guys, ang gagawin natin ay ipapakita ko ngayon kung paano mag-delete ng hindi ma-delete na violation sa Facebook kahit ginawa na natin i-delete sa timeline o kaya doon sa paulit-ulit natin ginawa ngunit di pa rin natin matanggal. Ang gagawin natin ay pumunta tayo sa Facebook apps muna, dashboard, at punta tayo yung profile recommendation na din ng profile status at monetization. Bisitahin natin yan para makita natin kung saan ang ating violation. At dito sa recommendation, ang puntahan natin ang monetization, o makikita natin dito ang mga iba-ibang mga dito sa management. Makikita natin sa management na doon ang iba-iba sa in-stream ads. Puntahan natin, makikita natin dito yung eligibility criteria. Yan, i-scroll up natin. Makikita natin yung dito sa in-stream ads yung content criteria, yung sinasabi na 60,000 at kung ano pa yung dito. Kasi dito natin talaga makikita ang ating mga violation, o kaya puntahan rin natin yung timeline at dito tayo sa help and support. Punta natin ang support inbox at makita natin ang dito sa reports about others. Dito ang mga na-violate ko sa reports about, at dito rin sa your alerts. Sabi dito your video, camaraderie, biruin mo pati yung video ko na bago kong upload ay violation na kaagad. Sabi dito, there are changes to your video. One or more actions were applied to your video. Yan, there are changes to your video because it may contain music owned by someone else. So, yung nilagay ko kasi na music, sabi kasi, meron din palang violation pa rin kahit yung mga binibigay na mga music galing sa mga apps. Inakala ko na hindi siya magbabiolate doon, pero yung pala nag-violate pa rin. Some of your audio was muted. Siyempre marami talagang mga policy ang Meta na di rin natin magets, di natin maunawaan, maintindihan. Some of your video was muted. Biruin mo, ang daming territory na na-mute. Andorra, Netherlands, ang dami. Kita mo, scroll up mo. Mauritius, ang dami. British Virgin Island. Siyempre, papayag ka ba na, sabi dito, how does copyright work? In most locations, copyright is a legal right that protects original works of authorship. Sabi ko, copyright owners have certain rights under the law, including the right to stop others from copying or distributing their work or creating new works from it. Under our terms of service, nandito ang continue or back. Siyempre, gusto ko continue para matanggal yung aking violation. Dito, how to make sure your content doesn't violate. It's possible to infringe someone else copyright when your post their content on Facebook, even if you, kahit daw ang post mo ay binili o downloaded na content. Example, from the song from iTunes, kahit daw yan ay purchase mo sa pamagitan ng mga, sabi dito ay di pa rin siya magiging justifiable para di ka mag-violate. Sabi dito, recorded the content, kahit na-record mo ang content onto your own recording devices, example, background music at party, concert, kahit ikaw ang kumanta sa concert, kung nag-video okay kayo, nag-karaoke, event, wedding, etc. Kahit ng credit. So, gaya nga ng mga naunang nababanggit ng mga content creator, na kung for entertainment purposes only, pwede. Kaya anong gagawin? Sabi dito, what would you like to do? These are available. So, may mga options siya, tulad din ng sa YouTube. Sabi dito, accept changes, o tanggapin mo. Submit dispute, o pwede ka lumaban, o i-dispute mo. I-justify mo kung ano ba na dapat. Ginawa ko na yan dati sa YouTube. Dito sa Facebook, hindi, dahil mas gusto ko tanggalin na lang, o palitan na lang kung ng music. Remove video. Siyempre, mas gusto ko yung remove dito sa remove video. Remove the video from your post, sabi dito. At dito, i-click mo ang remove at sabi, nagtatanong siya, delete video, o siyempre, na-clinic ko yung delete. Sabi dito, your video was removed, na-remove na daw ang video ko.
So, tingnan natin kung talagang na-remove. May mga pagkakataon na kahit gawin mo, pag binalikan mo, ay di pa rin. So, balikan natin sa support inbox. Your alerts. So, nakita ko nandun pa rin. Your video, Camarade Inspiration. So, paano ba ito na ma-delete ng diretso? So, yun ang ating papakita ngayon. How does copyright work? So, naulit lang. Kasi yung iba pa na aking violation, kailangan gusto ko na matanggal lahat. Yun din ang ginawa ko, the same process. The video, your video was removed. Sabi dito, your video was removed. Parang may mga nagtatanong bakit daw. Ginawa na nila yon pero di pa rin ma-remove. So may procedure ito na iba na gagawin na ipapakita ko ngayon sa inyo. Sabi dito, inulit ko ang procedure. There are changes to your video. One or more action were applied to your video because of copyright match. So may match daw siya. Ito ay bago lang upload ito pero nag-copyright ka agad. Sabi dito, details. Sa totoo lang, maraming mga patakaran sa Meta na mas mahigpit kaysa sa YouTube. Sa YouTube, meron kang pwedeng dispute. At saka ang maganda sa YouTube, pwede mo i-mute at na hindi mo na tatanggalin yung video. Diretso na. Pero dito, wala. Sabi dito, how does copyright work? Yun din ang sinabi. Inulit din. Kasi dati dito, in most locations, copyright is a legal right. Copyright owners have certain rights. So, yun. So, what would you like to do? So, yun din. Accept changes, submit dispute, remove video. So, inulit-ulit ang procedure kung talagang matatanggal. Pero, the same process, delete video. Siyempre, dinilet ko. Sabi dito, your video was muted. So, inulit ko lang ang procedure. So, naghanap pa ako ng ibang mga violation dito. This post goes against. So, hindi ito talaga maalis-alis na mga violation na ito. Dahil din sa iba kong nalaman, ito daw ang gawin para talagang matanggal. Kasi tulad nga ng ginawa, pumunta ka sa Chrome, mag-type ka ng mbasic.facebook.com. So, nakita mo, i-copy-paste mo, tapos i-enter mo siya. Yun ang gagawin mo. mbasic.facebook.com, enter mo, hintayin mo dahil maglo-loading at makikita na natin ito yung sabi dito, pupunta na tayo sa Facebook at i-scroll up mo, scroll up ka lang, scroll up, ayan, may maliit dito na makikita ka sa baba, hanapin mo yung nakalagay na napakaliit lang siya, help, sabi dito. Yan help. I-click mo siya at ito na ang makikita mo sa help center. Ito nakita mo dito sa help center. Ayan. Makikita mo dito sa help center at hintay-hintayin mo lang. Sabi dito, search the center using Facebook, managing your account, privacy, safety, question you may have. At dito ka sa support inbox. At sa support inbox naman, makikita mo na dito yung mga violation mo, yung mga na-delete mo, dinilit mo na di naman naalis. Dito mo na talagang tuluyang maaalis na. So, punta ka sa nakalagay na, i-click mo yung mismong violation at makikita mo doon ang delete. Ayan, makikita mo. Meron siyang box na parang balde. Click mo yung delete. Ayan. Makikita mo dyan ang nakalagay. Yan i-close up natin. To make improvements, thanks. Yan ang violation mo mismo, pinapakita dito. At i-click mo ang balde, may letter na delete. Meron pang nakalagay, inuulit sa'yo, either cancel or delete message. Siyempre, gusto mong ma-delete, i-click mo yung delete message. At yan, na-delete na siya. Dito naman, i-click mo namang see full message yung susunod. See full message at lalabas yung violation mo. At dito naman sa baba, nandun na naman ang nakalagay na delete. The same procedure lang at i-delete mo uli siya. Ayan. The same procedure. So, na-delete yun. Ito na naman, see full message. Same procedure pa rin. Sa baba naman, meron siyang delete. Di-delete mo. Delete message. Ako talaga kasi marami rin akong na-violate dati. Siyempre, nung hindi pa ako nag-click ng professional mode sa professional dashboard, yung mga dati kong violation ito. At ito meron pa akong ni-report, yung anonymously reported XX kasi merong nagsin sa akin, may nagsin sa akin na black people na
bastos na video. At yan ay aking tinanggal. So, di ko siya kilala ang personal. Sabi, sorry, bakit merong something wrong? We are working on it. So, ito parang nakapending ito. Hindi rin kasi ma-delete ang reklamo kasi parang meron din silang sinabi yung sorry, nakapending. So, sinubukan kong i-delete ito. Hindi ko ito violation, kundi ito ay aking reklamo sa isang ka-Facebook. Yung anonymously reported. Nag-report ako. Trinay ko uli dito sa baba na lang dahil di ma-delete ngayon. So, may pending pa yan na parang problema na gagawin pa. Ito naman delete message. Inulit ko ang procedure. Same procedure pa rin. Pero inulit ko naman sa taas, sorry, something went wrong. We are working on it. So parang meron pa daw ginagawang paraan. We are working on it at it will get it fixed as soon as we can. So kung okay na daw at makikita yon. 3 of your posts go against our. Ito naman yung violation ko na naman. Pero sabi dito na ibalik na daw dahil parang nagkamali lang sila ng pagbibigay ng kumbaga sa sa akin na yun ay violation. So pero hindi naman. Sabi dito, 2 of your posts go against our community standards on spam. So spam yun. Na your post is back. Pero naibalik daw, your post is back on Facebook. Friday, July 22, 2022. We're sorry, we got this wrong. So nagsasorry din ang Meta, yung Facebook, kapag sila ang nagkamali na sinabihan ka. Kaya lang, nakakasagabal itong report na ito. Kaya gusto ko sanang ma-delete. Pero ilan ang attempt ko, di talaga ma-delete. Kasi parang di ko alam. Yung iba talagang natanggal na. We couldn't review your report. There was a technical issue with the system we used to track. Sabi dito. Technical issue. Yan. Delete message. I-message. Dine-delete ko pa rin sana. Di-delete ko. So, ito yung nasa taas. Di talaga siya ma-delete. Pero na-delete na yung mas marami. So, binalikan ko na lang yung iba na alam ko namang ma-delete na. Meron din akong your request to change your page has been approved. Na-approve ang, di ko ito mag-gets kung nagkamali lang ako ng click dati o talagang, di naman ako nag-request ng pag-change ng page kung bakit may ganon. Thanks for your request. The page name will be changed on Facebook after a few hours. However, since the page name the client is requesting is significantly different from the current page name, over the next 7 days, we'll notify people who like your page of the change and they'll have the option let us know if your page new name is misleading. Keep in mind that your new page name may be reviewed at any time by Facebook to make sure that it meet our page name guidelines. So may mga guidelines yung delete. Dinelete ko siya. Delete message. Click mo. So, puntahan uli natin. Reviewin natin kung talagang na-delete nga. Ito sa aking procedure. Delete message. Ayan, no. Yan. Yung anonymously reported. May mga hindi na talaga matanggal. Sorry, something went wrong. We are working on it. And we'll get it fixed as soon as we can. So, parang meron pa silang ginagawang technical issue sa technical procedure para maayos. Para kasing nagkamali rin sila ng decision doon, hindi sa pagsasabi na ako may violation. Yan ang nasa iba kong reklamo dito sa support inbox. Pero yung iba naman, talagang ako ang may violation, sabi dito. Yung anonymously, paulit-ulit ang procedure ko pero di pa rin siya ma-delete. Sorry, something went wrong. So, sila ang may problema pala dito, hindi ako yung may violation. Sila ang nagkamali, kumbaga. May ganun din pala nangyayari. Ngayon ko lang din ito nangyari. Pero mo, kahit pala magbanggit ka ng, di ko babanggitin yung peanut. Sa wikang Pilipino, ang peanut pala ay violation tulad ng nagawa ng aking kaibigan. Kaya marami tayong hindi maunawaan. Kaya kung alam na natin, wag na lang natin banggitin o i-comment kasi mali. Kapag tinagalog pala yung English na peanut, violation din pala yun. Naka-experience ako. Nakita ko sa kaibigan ko. So ito, hindi ko ma-delete. At marami pa akong natutuklasan mga bagong tinuring na violation pero di naman talaga natin akalain na violation yun. Katulad nga nung mga binabanggit na ang Tagalog ng peanut. Huwag na natin i-comment dahil yun nga ay violation. Inaakala siguro na Meta o ng artificial intelligence na yun ay bastos. So, siguro nga,
At ito naman, this comment goes against our standards on spam. Sa spam naman ito. Dinidelete ko pa rin ito. Ayan, delete message. Delete this message. Saka natin ito balikan doon kung na-delete na siya. The same procedure rin ang gagawin, no? Titingnan nyo na lang, see for all message at delete. Yung kanina, dali ko talaga ma-delete. Ayan. At hanggang sa balikan na lang natin mamaya kapag kung talagang na-delete ito. Pinapaulit-ulit ko lang para talagang malaman nyo kung paano gawin. Ang gagawin nyo ay pupunta lang kayo sa Chrome. Ita-type nyo ang imbasic.facebook.com at pag nakita mo na yung ika-copy paste mo siya doon sa Chrome at i-enter mo at pupunta ka na sa help. Sa help makikita mo yung support inbox at ito na nga. This comment goes against our community guidelines. O ito, paulit-ulit ko pinapakita. Saka marami talaga akong violation. Kaya ganon ito at nakikita nyo. So, na-delete message. Nasa support inbox tayo ng Chrome na nagdi-delete tayo. We couldn't review. Pero meron namang nakapinding na paulit-ulit na di na talaga ma-delete dahil meron pang issue. Yung report ko na you anonymously reported, sabi, pretending to be myself, sabi. Itong reported sex video, 18's video, nakatag kasi ito sa akin at ako'y nag-report. So, pero nakapinding pala ito kahit ako'y nagreklamo nito. Ang ginawa ko kasi nito, ni-report ko ito. Anonymously reported yung person na yon. So, isa ito sa report na gusto ko na rin tanggalin na rin, pero di siya matanggal. Hindi ko ito yung violation, bali isa itong issue sa aking ni-report. Sabi nga, ako yung you anonymously reported. We are working on it and we'll get it fixed as soon as we can. So may mga ganyan palang pangyayari na di mo ma-delete ang notification dahil sila ang merong issue pa. 3 of your posts go against community standards on spam. Ito isa rin to, simple message. So tingnan natin ang message na to kung ano naman. Isa rin to sa di ko ma-delete. Your post is back on Facebook. So ito pala ay violation ko daw pero naibalik rin naman sa Facebook. Ibig sabihin, sila ang nagkamali ng decision. So, pero di ko ma-delete ang notification, kaya nandun pa rin. At least, yung talagang mga violation ko ay natanggal na. Naalis na dito. See full message. Notification on. Ngayon, babalikan na rin natin ang Facebook kung talagang na-delete ko nga. Siyempre, babalikan natin yung help and support. At punta tayo sa support inbox. I-click natin yon at tingnan natin nito. Reports about others. So, your video, banana and butterflies. So, ito naman ay natanggal ang aking violation. Tingnan natin. Pero ito, parang ito yung naiwan. Ito ang di ko ma-delete dati. Pero, pinakita ko uli. Diba? Kahit i-delete ko ay hindi matanggal. Pero balikan natin maya-maya at nandun pa rin kung talagang nandun pa rin ang aking violation dahil sa pagpunta natin sa Chrome, makikita natin kung your post is back on Facebook. So ito lang ang naiwan na report dahil di naman aking problema ito. Ito ay problema ng Meta. Sabi, your post is back on Facebook. So wala na yung iba kong violation na dati, di ba? Ang dami. So your post is back on Facebook. Meaning na is back, ibinalik. Sabi dito, we're sorry, we get this wrong. So 3 of your posts go against. Pero ito yung report sa akin dati, go against the community standard. Pero your post is back on Facebook. 3 report din ito na naibalik. Ito, 3 of your posts go against standard. So mali daw ito na report sa violation ko. Dahil naibalik naman. So, pero hindi ito ma-delete na notice. So, pero itong your video, banana, butterflies. Tingnan natin kung natanggal ito. Ito. Balikan natin sa Chrome kung paano magtanggal talaga. Binalikan ko ito kung talagang nandun pa rin para talagang masigurado natin na matatanggal ito.
So gaya ng dati, itong 3 of your posts go against our community standard ay hindi talaga ito matanggal. Katulad ng dati na nabanggit ko na, pabalik-balik ang procedure ko kasi sinusubukan ko talaga kung matatanggal pa. Pero sabi nga, your post is back on Facebook. So binalik ito. Hindi ito violation. Kumbaga sila ang nagkamali. Ito yung aking comment. Magbasa po tayo. Ito your video, banana butterflies. Ito. Tingnan natin. Ito pinatugtog ko muna. Ito yung voice changer na ginamit ko. Akala ko hindi ito maglalabag. Dahil kaya lang voice changer ito na nagiging music ang salita. So violation pala 'yon. Nagiging music, nagiging parang may tugtog, may tunog. So ito pala ay property ng ibang gumawa. How does copyright work? So ni-review ko. Kaya pala. So ito naman sabi, how to make sure your content doesn't violate copyright law. It's possible to infringe someone else. So accept changes, submit dispute, remove video. So ulitin ko ang procedure para matanggal talaga. Siyempre dito ako sa remove video dahil ayaw ko nang patagalin pa. So ni-remove ko, delete video. Your video was removed. So akalain natin na na-remove na. Pero kapag pinuntahan natin dun sa support inbox, yung ay nandun pa rin. So may paraan dito kung paano matanggal, sabi doon. Benefits of planting trees. Kailan ko lang ito in-upload. Ito, scroll natin. Ito yung mga ginawa ko. Scroll up lang. Ang gagawin ko ngayon ay doon mismo ako sa post magde-delete dahil di ko mahanap to ito. Isa rin tong paraan sa pagde-delete. Hanapin na lang natin sa post. Kaya lang, magagawa mo yan kapag bagong post pa lang dahil siyempre, madali mo pa ma-scroll up. At ito nga, pinuntahan ko ang upload na to. At dito lang tayo sa, tatlo na dot. O sinasabi ng karamihan na 3 dot. Yung burger. So, dito tayo magde-delete. Sabi dito, all. I-click natin. Merong view, move to archive, dito tayo sa delete at i-delete natin. So dinelete ko dun mismo sa post ko. Isa ring magandang paraan yan kapag bago lang. Pero kapag wala naman, pag may caption, mahahanap mo naman sa title ng caption. At balikan natin sa help and support kung talagang natanggal at support inbox. Tingnan natin sa reports. So nandun pa rin. Minsan kahit ilagay mo doon, nandun pa rin. So babalikan pa rin natin ang procedure na talagang makakapag-delete. Move, delete, remove from both. Tanggalin natin yung upload na to dahil sa music na nagamit. Remove from both. May ibig sabihin kabila sa Facebook at sa Instagram. O kaya only remove from Facebook, pwede rin, o cancel. Ako, remove from both para pareho. Instagram, moving to trust. So, kailangan pag nasa trust tayo, i-delete mo na rin sa trust. Kasi kapag di mo dinelete, matatagalan pa yon. So, move to trust, remove from both. Yan ang gagawin natin. Remove your has been removed from Facebook. So, balikan na natin yon kung talagang natanggal. Support inbox, reports, tingnan natin reports about others. Ayan, tingnan nyo, di ba? O wala na, natanggal na yung ating violation, natanggal na, wala tayong makikita na violation maliban doon sa sinasabi ko na nakapending na sila ang nagkamali sa pagre-report ng notification na ating violation. Yun talagang di maalis, pero ito namang iba ay talagang wala na at tanggal na talaga ang violation at hindi na natin makita. At sa mga nais po na patuloy na aking pagpapakita ng tutorial ay mag-comment down lang po para kung ano ang aking magagawa sa makakaya ko at
Maraming salamat po sa mga nag-review. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking YouTube channel.